Hello mga ka-teammates, isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Meron na naman tayong isang importanteng pag-uusapan. Ito ay tungkol doon sa mga kuntil or gallbladder polyp na nakikita natin sa ating gallbladder. Malamang one time nagkaroon kayo ng experience na sumakit yung tiyan ninyo at kayo ay kinakailangan kumonsulta sa inyong mga doktor. At ang unang eksaminasyon na usually na pinapagawa pag nagkakaroon tayo ng pananakit ng tiyan na hindi may paliwanag kung saan nanggagaling yung pananakit na ito ay yung whole abdominal ultrasound. Once na nagpagawa kayo ng whole abdominal ultrasound, most of the time, kayo yung unang nakakatanggap ng result, diba? Minsan, sa sobrang curiosity ninyo or medyo kinakabahan kayo, hindi nyo maiwasang basahin usually yung mga result ng ultrasound na pinagawa sa inyo at nababasa ninyo doon, gallbladder polyp. Minsan, tayo'y kinakabahan. Ano ba itong gallbladder polyp? Ano ba ang problemang idudulot niya sa akin? Ito ba ay cancer? Ano ba ang dapat gawin? Ito usually yung madalas na katanungan ninyo. So ngayon, samahan niyo ako at ating pag-uusapan kung ano ang gallbladder polyp, paano nangyayari, saan nangyayari, paano natin malulunasan. At kung ito ba ay nakakasama or delikado or peligroso sa ating kalusugan. So tara mga ka-teammates, umpisan na natin ang kwentuhan. So ano nga ba ang gallbladder polyp na tinatawag natin mga ka-teammates? So ang polyp ay isang abnormal na pagtubo ng laman doon sa surface or sa mucosa ng ating gallbladder. Pagka nagkaroon ng abnormal na pagtubo ng laman, nagkakaroon ito ng umbok at maaring lumaki ito at nagiging parang kuntil. Ang pagkakaroon ng polyp ay maraming dahilan. Usually hindi natin mapinpoint ang pangkaraniwang rason. Pero itong mga kuntil na to or polyp na to ay madalas ay harmless naman. 5% lang yung chances niya na magiging cancer. So ang gallbladder polyp ay nakikita doon sa mucous membrane ng gallbladder. Ano ba yung gallbladder? Ang gallbladder ay part ng ating hepatobiliary system wherein ito ay nagsiserve as reservoir, temporary na container or imbakan ng inyong bile bago ito gamitin ng ating katawan sa paglusaw ng mga taba o pang ito ay ma-absorb ng ating katawan. So nag-uumpisa yon sa atay. Yung liver natin, siya yung magpuproduce ng bile. Okay? So yung bile na yon, ire-release niya doon sa ating bituka para mag-contact doon sa kinain nating mga taba para ito ay matunaw into a simpler form at mas mabilis i-absorb ng ating katawan. So may mga pagkakataon naman na maaring nagpuproduce yung liver natin pero wala naman siyang kinakailangang tunawing pagkain pa. Ang ginagawa niya ay iniimbak muna niya doon sa gallbladder. So ang gallbladder mo ay parang tangke ng tubig sa bahay. So yung tubig ng bahay galing sa pinaka main line nyo sa labas, papasok siya sa gripo ninyo. Pero bago makarating sa gripo, usually dumadaan muna sa tangke ng tubig, di ba? So yung tangke ng tubig nyo sa bahay ay katumbas nung gallbladder, kung saan iniimbak nyo muna yung tubig doon kung hindi pa ginagamit at saka nyo lang siya kukunin pag yun ay gagamitin nyo na. So ganun din yung gallbladder. So it serves as a reservoir kung saan doon muna natin iniimbak yung bile kung hindi pa natin kailangan gamitin. At kung kailangan gagamitin na, magpupush yun, magkukontract para ilabas yung laman niya. So yung gallbladder polyp ay problema yun ng tangke ninyo ng abdo or yung gallbladder kung saan yung mucous membrane niya nagkakaroon ng abnormal na pagtubo or paglaki doon sa mucosa niya. At ito yung tinatawag nating polyp. Ang polyp ay hindi madalas or hindi pangkaraniwan sa tao. No? Only 4 to 7% of adults will develop gallbladder polyp in their lifetime. So 5% of this polyp that may arise may develop into cancer. Okay? While the remaining will remain benign or it does not cause any problem in our health unless magkakaroon siya ng komplikasyon. Alam niyo mga ka-teammates, marami ding klase ang polyp. The first one is yung pseudopolyp. Ang pseudopolyp, kaya tinawag nating pseudopolyp because it is not true polyp. Kasi ang laman nito ay nabalutan lang na mga cholesterol crystal. So pagka pumasok kasi yung bile mo, yung bile contains cholesterol at pag ito ay nag-dry up or nag-crystallize, usually na pagkakamalan yun ng katawan na foreign body. So binabalutan niya yon para makontrol yung crystal na yon at hindi mag-cause ng problem. So yung pagbalot na yon, nagde-develop siya ng pag
pag-uumbok at napagkakamalan nating polyp. So these are pseudo polyp which contains cholesterol crystal. So others are inflammatory polyp. Ang inflammatory polyp naman, ito yung pag-umbok or pamamaga ng mucous membrane ng ating gallbladder pagka may mga infection katulad ng cholecystitis wherein namamagain yung gallbladder, nagkakaroon din yan ng reaction. So nagkakaroon ng pag-uumbok dun sa mucous membrane at ito ang tinatawag nating mga inflammatory polyp. And then meron din tayong tinatawag na adenomyomatosis. Ang adenomyomatosis ay mga butlig naman doon sa mucous membrane ng gallbladder natin. Parang mga cystic, parang butlig-butlig doon. Sunod, meron din tayong tinatawag na adenomatous polyp. Ang adenomatous polyp, ito ay kinukonsider natin na abnormal na pagtubo ng laman or tumor. Ito yung totoong pagtubo ng laman at nagkakaroon siya ng pag-umbok at pagkukuntil doon sa mucous membrane ng ating gallbladder. But ito naman ay mga benign, so hindi sila cancer. Although this can be considered as precancerous na tumor kung ito ay mapapabayaang lumaki ng lumaki, usually more than 1 centimeter, may chances na magde-develop yan or magiging cancerous. But the remaining one, yung pseudopolyp, inflammatory polyp, adenomyomatosis, at saka itong adenomatous polyps, these are usually benign. Hindi sila cancer and they will not cause any signs and symptoms. Wala tayong mararamdaman na pananakit ng tiyan usually sa mga ito. At yung last na kinakatakutan natin ay yung malignant polyp. Ito yung mga tinatawag nating adenocarcinomas. So, pwede ding mangyari ito sa mga ibang parte na ating katawan na may mga mucous membrane katulad ng ating mga bituka or sa mga part ng digestive system natin. Ito yung mga polyp na ayaw natin kasi these are considered as cancerous polyp. So ano ba usually ang nararamdaman natin pag tayo may gallbladder polyp? Usually wala. Sabi nga natin, these are benign conditions and these are very small abnormal growth ng ating mucous membrane. Even yung cancerous form, usually wala tayong nararamdaman yon, not unless na sa later stage na tayo. Most of these polyps will not manifest any signs and symptoms katulad ng pananakit ng tiyan, not unless magkakaroon siya ng komplikasyon. Katulad ng kung yung polyp na yon ay tumubo doon sa daluyan ng abdo ninyo, which is called cystic duct na tinatawag natin. Yun yung nagko-connect doon sa gallbladder papunta na doon sa inyong daluyan ng abdo. Common bile duct papunta doon sa bituka. Pagka yun tumubo doon sa daluyan, syempre babaraduhan niya yung pagdaloy ng inyong abdo. O kaya biglang naputol or na-detach yung kuntil na yon at sumama doon sa daloy ng abdo at eventually bumarado doon sa daluyan ng inyong abdo. Pag nag-obstruct yung bile duct, chances are baka magka-infection yung bile duct mismo. Yun yung tinatawag nating cholangitis. O kung sakali mang barado yan, pwedeng bumalik yung abdo ninyo sa katawan at ang unang sisirain niya ay lulusawin niya mismo yung sarili ninyo, yung atay ninyo, magma-malfunction na yan. So, yan yung nagkakaroon na tayo ng mga paninilaw which is called yung jaundice. So, yun yung mga komplikasyon ng gallbladder polyp kung sakaling nasugatan siya at nagkaroon ng inflammation or nagbarado. No? But generally, kung hindi naman nagagalaw, nandun lang naman yung polyp ninyo, wala tayo usually nararamdamang simptomas doon. So kung sakali man nagkaroon tayo ng komplikasyon dahil doon sa pagkatanggal ng polyp nyo, nag-cause ng pagbabarado, doon tayo maaring makaramdam ng pananakit ng tiyan, nasusuka-suka tayo, pwede tayong maglagnat dahil doon sa infeksyon, pwede din tayong manilaw, which is yung jaundice. So may mga risk factors ba tayo na dapat intindihin para tayo magkaroon ng gallbladder polyp? Yes, meron din. Madalas nakikita natin ito sa mga pasyenteng may mga bato sa abdo or gallbladder stone or cholecystolithiasis. Pwede din doon sa mga namamaga, which is called cholecystitis. Or pag nagbarado at na-infeksyon yung daluyan ng abdo ninyo, which is called your cholangitis. Or yung mga namamana na familial adenomatous polyposis, Peutz-Jeghers syndrome, pag mataas ang cholesterol ninyo sa katawan, at usually sa mga nagkakaedad na mga 50 years old and above, you are more prone to develop a gallbladder polyp. Paano natin nalalaman na may gallbladder polyp tayo? May mga diagnostic test ba na pwedeng gawin? Yun yung mga pinapagawa madalas sa inyo na whole abdominal ultrasound, wherein kinoconsider natin as incidental findings. No? Hindi yun yung target natin na malaman, pero nagkataon na meron nakitang gano'n. Yung ultrasound usually can tell you kung what type of polyp meron ka. Pwede din natin gamitin yung CT scan, endoscopic ultrasound, MRCP, at saka marami pang iba para ma-determine natin kung polyp yun o hindi. Ang problem is, paano natin malalaman kung yung polyp ay benign
or cancerous. So may mga simple guides tayo. Ang gallbladder polyp, yung growth rate niya is 2 millimeters per year. No? So kunyari meron kang 5 millimeter ngayon, so expectedly after 2.5 years or 3.5 years, baka magiging 1 centimeter na yan. And those polyp with sizes of 1 centimeter or more are considered to be high risk of developing into cancer. Yung ultrasound mo, ginagamit lang natin yan na pang-monitor kung merong changes dun sa paglaki ng gallbladder polyp mo. Hindi nila masasabi ng 100% kung ito ay cancer o hindi. So unfortunately, the only way that we can definitely say that the polyp is cancer or benign is by way of examining mismo. I-examine natin mismo yung kuntil na yon. Papadala natin sa laboratorio. Ang tawag natin dito ay histopathologic exam or biopsy. Biopsy ay yung pagkuha ng laman na yon, na abnormal na laman na yon, at ipapadala natin sa laboratorio at pag-aaralan na ating mga pathologists, at sila lang yung makakapagsabi kung cancer o hindi yung bukol na yon. Ang problem dito, hindi naman natin po pwedeng kunin lang yung kuntil na yon at ipapadala na natin sa laboratorio. Kasi pagka ginawa natin yung biopsy or kinakailangan natin ipa-examine yung polyp ninyo, definitely buong gallbladder ang kinakailangan nating tanggalin. So operasyon lang po ang paraan para makuha natin yung bukol na yon at may papadala natin for examination. So there's no other way. So pagka may kuntil ka dyan at nakita ng doktor ninyo na may senyales na magdi-develop ka ng cancer, the only way para mapatunayan natin is kinakailangan nating tanggalin yung gallbladder ninyo. At ang tawag natin dyan ay cholecystectomy. Wala na pong iba. Baka may magsabi sa inyo na, Doc, meron pong mga herbal dyan na naiinom para malusaw yan. Hindi na po nawawala ang gallbladder polyp. Kung mabawasan man siya, matatanggal lang yung nasa ibabaw, pero yung ugat niya nandun pa rin. So it will stay. The only way to remove this one is to remove the entire gallbladder itself para matanggal na rin pati yung ugat-ugat ng polyp na yun. Pero yung pinakaugat niya naiwan pa rin. So this will still develop into cancer kung lumaki ito. Again, unfortunately, there is no way to tell if the polyp is cancer or not without doing a histopathologic exam. And by doing the histopathologic exam, we must do the biopsy. And biopsy means removing the entire gallbladder by means of surgery or operation. May dalawang paraan po ang pagtanggal ng apdo. Una, yung laparoscopic cholecystectomy na tinatawag natin, at yung isa ay yung open cholecystectomy. Ang difference ng dalawang ito is yung approach natin kung paano natin tatanggalin yung gallbladder ninyo. Yung laparoscopic cholecystectomy, which karamihan sa inyo, madalas yung sabihin laser surgery, no? Which is, gusto ko lang i-correct. Yung laparoscopic cholecystectomy is not laser per se. No? Gumagamit lang tayo ng minimally invasive approach. Ang laparoscopic cholecystectomy is that gagawa tayo ng butas dito sa inyong pusod, madalas, isa sa sikmura at saka isa sa tagiliran. Doon, pinapasok natin yung mga camera para makita natin doon sa loob kung ano yung meron, and then maglalagay din tayo ng mga instrumento doon sa mga ginawa nating maliliit na butas, at doon natin siya tatanggalin yung inyong apdo sa pamamagitan ng pagdaan sa maliliit lang na butas. Compared mo doon sa open cholecystectomy, ang open cholecystectomy ay gagawa naman ng mahabang hiwa dito sa ilalim ng rib cage natin sa kanan kasi nandito yung gallbladder, at dito na natin diretsong dinedeliver or tinatanggal yung gallbladder ninyo. So anong difference ng dalawang ito? Well, parehas lang yung gagawin natin sa loob. Ang difference lang dito is yung approach or the way we enter inside your abdomen. Yung laparoscopic surgery, since maliliit lang yung sugat mo, mas lesser yung chances mo na magkaroon ng wound complications. Healing time, syempre mas mabilis. While your open cholecystectomy, mas mahaba yung sugat, so mas matagal lang yung recovery period mo. But otherwise, same objective. The objective of both procedure is to deliver out your gallbladder. Kasama na yung polyp doon. And then ipapadala na natin yan sa laboratory para pag-aralan ng ating mga doktor na tinatawag nating pathologist, at sila lang yung makakapagsabi kung cancer ito o hindi.
So, Doc, delikado din pala ang gallbladder polyp. Well, again, the gallbladder polyp mismo, basically, ay hindi naman delikado. Yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, yung komplikasyon ang magiging problema natin. Ang magiging tanong nyo is, Doc, pag tinanggal yung gallbladder ko, di ano mangyayari sa akin? Ang mga peligro, pag tinanggal natin yung gallbladder is usually generalized. Lahat ng operasyon ay may kasamang peligro po. Lahat naman ng ginagawa natin sa buhay, may peligro yan. So, lalo na yung operasyon, no? Ikaw nga, naglalakad ka nga lang sa kalye, bigla ka na lang madisgrasya, or kumakain ka, bigla ka na lang nabilaukan. So those are possible complications that may happen to our lives. So much more sa operation. So lahat po ng operasyon ay maaring komplikasyon na po pwedeng mangyari. Una dito, yung pagdudugo, pagka-infection ng inyong sugat, at saka yung mga complications ng anesthesia. What will be the prognosis or the outlook or the outcome kung wala na tayong gallbladder? Since sabi nga natin, your gallbladder is just an accessory organ. So balik tayo ulit doon sa tangke ng tubig sa bahay. Kahit naman wala tayong tangke ng tubig sa bahay, pwede pa rin dumiretso yung tubig mula doon sa main line, diretso na sa inyong gripo na wala kayong paglalagyan ng tangke. So, ganun din ang ating katawan. Kahit wala na po kayong apdo, yung bile na ginagawa ng liver nyo, pwedeng dire-diretso na nailagay niya doon sa bituka at doon na ma-store or continuous na nagre-release yun ng bile doon. And usually, wala namang problema doon. Karamihan na-tolerate naman yung mga ganong pangyayari. So, for the first time siguro, habang nag-a-adjust pa yung katawan ninyo doon sa rate ng pag-release ng bile ninyo, most probably we have to control on your fat intake. Mga matatabang pagkain, medyo iwasan mo na. But eventually, yung katawan ninyo mag-a-adjust din naman hanggang sa time na halos wala na kayong mararamdaman at makapag-adjust na kayo totally doon sa pagkatanggal ng gallbladder. So hanggang dito na lang mga ka-teammates, and sana na ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang gallbladder polyp at paano ninyo iintindihin para hindi siya magkukos ng so much stress sa inyo at least alam niyo kung ano yung gagawin. So ulitin natin, ang gallbladder polyp ay maaring magkaroon ng iba't ibang anyo, no? Meron tayong pseudopolyp, inflammatory polyp. Nakaramihan ng mga ito ay hindi naman peligroso sa ating kalusugan. So kung merong man makitang polyp doon sa mga ultrasound ninyo, hindi yun yung dapat nating katakutan, kundi mag-isip tayo. Baka merong rason bakit ka nagkaroon ng polyp, katulad ng madalas na pamamaga, baka may mga gallbladder stone ka na madalas na resulta ng pag-develop din ng polyp. And then, sabi natin, 5% of these polyps will be cancerous. That's why kung nakitaan kayo ng mga doktor ninyo ng senyales na maaring mag-develop kayo sa cancer at i-advise sa inyo na tanggalin niya, tatanggalin natin yan because pag lumaki siya ng more than 1 centimeter, napakataas ng risk nyo na mag-develop into cancer yung polyp na yon. So, better listen to your surgeons. No? Mas maganda kung tinatanggal na natin yan kesa sa magkaroon ka pa ng komplikasyon. Kasi ang gallbladder cancer ay isa sa pinakamahirap na gamuting cancer kasi maraming nakapaligid sa kanyang organs na kung sakaling susunugin mo or papatayin mo yung cancer na doon, maraming ma-involved na organs around. So, mas mahirap lang i-target yung gallbladder ninyo. Mas makabubuti sa atin kung tanggalin lang natin yung gallbladder kesa sa mag-develop kayo sa cancer, which is, again, napakahirap gamutin ang gallbladder cancer. Pag nawala na inyong gallbladder, wala naman itong malaking komplikasyon kasi accessory organ lang yan. And then, usually yung katawan natin nakakapag-adapt kahit wala na tayong abdo. So, salamat ulit mga ka-teammates. Kung nagkataong nagustuhan nyo po ang ating topic ngayon, baka naman po pwede kayong mag-subscribe, click the notification bell para ma-inform kayo sa ating mga susunod na mga topic. Pwede nyo rin pong dalawin ang aking YouTube channel at meron tayong mga topics doon na maaari ninyong mapulutan ng aral. So, hanggang sa muli, ingat po kayo lagi. Bye!